Hello, Hi, Michelle. Hello, good morning po. Good morning. Michelle. Ang ganda naman ni Michelle. Kumusta Good pakiramdam mo morning. ngayon, Michelle? Maayos naman po. Ito masaya din po. Michelle, kwentuhan mo naman kami kung kailan nagsimula ang paghihina mo due to poor posture. At saka, there is such a thing pala as pangihina, no? Yes, that's so manghihina. true. Take the oxygen, ano? And the circulation. Not just that. Mamaya, alamin na. Kumusta, Michelle? Maayos naman po. Ito masaya din po. Ito naman mga kada, nung bata pa tayo, paulit-ulit tayong pinagsasabihan ng ating mga magulang o ng mga nakatatanda na umupo ng tuwid at tumayo ng diretsyo. Pansin nyo ba na kapag sinunod natin sila ay nagiging maayos ang tindig, maging ang pakiramdam natin? At ito pa, improving your posture has many payoffs. Ika nga, reduced low back pain, increased oxygen lung capacity, hindi ba? Improved circulation and digestion. Ayun. Kaya naman, ang itanong ng ating mga kada ngayong umaga, ano ang healthy and good na posture ba talaga? Di ba, Emma? Yes, para pag-usapan natin yan, makakasama po natin live dito sa studio si Dr. Ryland nagbabalik? Flores. Nagbabalik. Orthopedic surgeon from the Los Santos Medical Center. Welcome back! Salamat. Good morning. Good morning Yes. kada umaga. Kumusta Good Good kayong morning, dalawa? good morning, Doc. Okay Ikaw, na ba iwanan ka po? namin. Ikaw naman paliwanag, ha? Okay. Doc, kaya mo na po Walang to, ah. iwan na. So, na-challenge ako dito sa posture na to eh. Kasi mga bata pa tayo, di ba? Ako, tatay ko talaga pag Ako naglalakad din ka, ginagano eh, kami si magkapatid Mama. eh. Yung balik ko Talagang dalawang ganyan, no? Oo. Eto, Doc, panibago to kasi may makakasama din tayo via Zoom si Michelle Queen Yes, para. oo. Isa siyang financial advisor at naka-experience ng panghihina dahil sa poor posture. Yes, oo. Hello, Hi, Michelle. Hello, good morning po. Good morning. Michelle. Ang ganda naman ni Michelle. Kumusta Good pakiramdam mo morning. ngayon, Michelle? Maayos naman po. Ito masaya din po. Michelle, kwentuhan mo naman kami kung kailan nagsimula ang paghihina mo due to poor posture. At saka, there is such a thing pala as pangihina, no? Yes, that's so manghihina. true. Take the oxygen, ano? And the circulation. Not just that. Mamaya, alamin na. Kumusta, Michelle? Ayun. Ito nga po, nagsimula po kasi ito. Magkakaiba po kasi yung stages. Yung mga bata po ako, mahilig po ako magbitbit ng mga books para sa school, and then yung high school, college, and then eto po nung nagtatrabaho na din po ako, doon po nagsimula po na sumasakit din po yung likod ko. And then, dahil po ito sa pagbubuhat ko ng medyo mabigat na mga gamit. Tapos sa trabaho naman po, lagi po kasi tayo nakaupo. Yes. Ayun. So, nakapag-pakonsulta ka na ba sa doktor, Michelle? Kung mayroon mga diagnosis, ano ba yun? Ito nga po, hindi pa po ako nakakapagpakonsulta regarding po dito sa spine, pero plano ko po talaga magpakonsulta. Kasi yun po, talagang conscious po ako pagdating sa health ko. Ayan, tama-tama. Ito na si Doc. Well, tama-tama nga kasi To the rescue. ang unang-una natin to the rescue, ano? Pero intindihin kasi muna natin kung bakit mayroon good posture, mayroon bakit Opo. bad posture. Ano ba yung posture Sa totoo na lang, sinasabi nila? pag tumayo tayo, pag nakita tayo sa harapan, yung ating tinatawag na vertebral column, or that's the bone structure na parang patong-patong na mala hollow blocks na tumatayo sa ating katawan, and it also protects the spinal cord. Kaya some would call it the spinal column. Yan, pag tiningnan tayo sa harapan, abay tuwid na tuwid talaga yan. The vertebra. Yes. Pero pag tiningnan tayo sa side view, abay, kumukurba yan. And yan yung just to give us an idea, broken down yan sa liig natin, yung cervical spine, papaharap yan kung saan nandun ang ulo natin. At pagkatapos itong thoracic spine, papalabas naman. Yun yung nakita natin ng Oo, morbid at pagkatapos profile. pagdating dito sa bewang naman natin, sa lumbar spine, papaloob ulit yan hanggang doon sa balakang na pasaklob naman. So talagang ganun siya literally. And why is that? First and foremost, yung structure kasi, yung dibdib natin, nandyan ang baga, nandyan ang puso. So it's like a barrel. And it holds the cage. Exactly. Ngayon, sa balakang naman, parang basin yan, kumbaga parang planggana, kung saan nakasalok lahat ng bituka natin, ng tiyan natin, yung reproductive organs ng kababaihan, at all the other gastrointestinal components nandyan yan. So,
to balance it out, kaya pa kontra naman yung nasa leeg at sa lower back. Para sa ganon, one, we have an equilibrium. Pantay na pantay ang tindig natin. So, that is actually the relaxed position. Ngayon, kung sakasakaling may problema, katulad ng nagbubuhat, anong tendency? Mapapansin nyo, ang balikat bumababa kasi ang bigat-bigat ng kinakarga. So, napepuwersa ngayon, ano nangyayari? Your balance moves forward. Your center Nag-iiba. of balance papaharap. So, ang nangyayari ngayon, nagko-compensate. So, ang liig mo maabante, yung likod mo humihila patalikod. Kasi kung hindi, babagsak ka sa sahig. So, the tendency now is kaya yung mga magulang natin, yung mga nagbibinata, nagdadalaga tayo, hinihila tayo kasi nga, katulad nga na sinabi ni Michelle, dala-dala mga libro and all. Ngayon, on the other hand, nagtatrabaho na siya ngayon. Yung upo naman niya sa kanyang computer, pagka nagtatrabaho, most virtual, di ba? 2 Yes. years ago, talagang computer. Ang pinapayo natin sa kanila unang-una, huwag sundin yung computer. Kasi andyan si laptop, nasa si laptop, ipapatong dito, napakababa. Ano gagawin mo ngayon? Susunod. Susundan mo, hindi mo alaman kung ano gagawin mo. So, ang unang-unang payo natin sa kanila, yung upuan. You have to have a proper chair. Kahit Michelle, ano pa take yan. down notes, ha? Hindi kinakailangan na computer chair. Mas maganda siyempre kung computer chair. Pero kung talagang upuan lang sa dining table, upuan sa kung ano mang parte ng ano, okay lang yan. Basta ayusin mo yung upo mo. Upuan na ergonomically correct. Actually, I was gonna get to that. Ergonomically designed. Pero, the point is, pag umupo po tayo, unang-una, ang tuhod hindi po dapat mataas. Kailangan kapantay sa halos ng pigi natin. Kaya nga yung importante, sa sandalan, ididikit natin yung ating likuran nang sa ganoon, yan yung tamang posture. Nakalapat ang paa, hindi po nakabitin, hindi nakatungtong. So yan ang una. And because that's your posture, didiretso yan. Pangalawa, yung computer po natin, lalo-lalo na yung mga laptop, kasi yan ang usong ginagamit instead of the desktop. Let's treat it like a laptop. So ano ibig sabihin nun? Yung pong laptop, abay, kung nasaan yung mata ninyo, Eye nandoon level. dapat. So hindi ko na Naka-level. bibigyan ng ito yung distance, ito yung degrees, hindi ko na ibibigay yan. Pero point is, kung ayan ang mata mo, ayan dapat yung ating Eye monitor. level, Screen. Ito ngayon susunod na problema. Paano na lang yung keyboard? Kailangan naman magpiano ka na napakataas dyan. So, abay, kung yan talaga ang trabaho niyo, puhunanan nyo na napakaraming pwedeng pagbilan, napakamura lang. Yung portable keyboard para External. ibaba, nakaayos. Why is it important kung bakit tayo may proper posture? Yun yung ergonomics na tinatawag. Yung binanggit ko, that is ergonomics. Ang importante dyan, it's because unang-una, pag umayos tayo, yung nerves natin gumaganda. Pag umayos yung nerves, hindi ka magmamanhid ng mga dulo ng daliri, hindi ka mangangalay. That's the second one, blood circulation. Kasi yung puso mo hindi napipitpit, maayos ang blood flow. At pag maayos ang blood flow, pangatlo, sabi ko sa'yo, this is actually what's relaxed. Komportable ka ngayon. And because of that, nami-minimize yung kirot, nami-minimize yung spasm, nami-minimize yung strain ng katawan natin. So you end up longer na nakaupo na mas walang problema. Pag ba naging komportable ka, Doc, dun sa upo at tayo mo, dun mo masasabing proper posture Proper yun? posture ka. Eh, paano kapag nasanay na nakaganito, yun na yung komportable sa kanila? Ano ba yung definition ng proper posture? Parang ako doon. Di ba? Well, the proper posture literally is pagka tumayo ka, yung balikat mo wala sa harapan. Kaya nga rounded ang tawag. Yes. Dapat yan naka-flat. Ang we would want to mention usually sa mga nagdadalaga, nagiging conscious kasi sila because of their anatomical shape. So ang nangyayari, shy ako eh. Yes. So, kaya sila yung mas tinuturuan natin ng good posture, yung body posture nila. Para pag nakalapat yung balikat, that's actually what's supposed to be relaxed. Yun.